Magandang tanghali po sa ating lahat mga kapatid. Kagabi po ay nakapanood po ako ng isang video ng isang pastor na nagbasag ng mga rebulto. At yung mga pare ay nagalit sila sa kanya. At pinagpaplanuhan nilang ito ay kasuhan. Ano po? Ganyan pa mga kapatid, sa oras na ito kung mapapakinggan mo ang araling ito na ibabahagi ko sa inyo, maniniwala ako na mabubuksan ng ating mga isipan, ng ating mga mata at makikita natin yung katotohanan. Ano po? Sapagkat ang isang Kristiyano mga kapatid, ang kanyang pananampalataya ay nababase po sa salita ng Diyos. Hindi po ito nababase sa anumang turo ng tao na galing sa isip ng tao. Ano po? Ang pananampalataya ng isang Kristiyano ay nababase sa salita ng Diyos. At ito po yung tama. Ano po? Kung ano po yung inuutos ni Kristo, ang ating Diyos, yun po ang ating susundin. Ano po? Kung taliwas po yung itinuturo ng tao, yung namumuno sa atin, ay huwag po natin sundin. Kung taliwas po sa tinuturo ni Kristo, yung tinuturo ng isang tao. Ganun lang po yun. Sapagkat tayo ngay mga Kristiyano, mga kapatid. Sa aklat po ng Gawa sa Kapitulo 17, ganito po ang sabi niya sa versikulo 29 hanggang 30. Sapagkat tayo mga anak ng Diyos, huwag nating akalain na ang kanyang pagka-Diyos ay may lalarawan ng ginto, pilak o bato na pawang likha ng isip at gawa ng kamay ng tao. Sa mga nagdaang panahon ay pinalampas ng Diyos ang di pagkilala, sabi niya dito, sa kanya ng mga tao. Ngunit ngayon, iniuutos niya na sa lahat ng tao, sa bawat lugar, na magsisisil at talikuran ang kanilang masamang pamumuhay. Ito po yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya kung may Biblia ka dyan mga kapatid, maaari mong buksan ito sa Kapitulo 17, sa versikulo 29 hanggang 30, sa Aklat ng Gawa, o sa English, sa Book of Acts. So, pwede mong pag-aralan muli, mga kapatid. Ngayon mga kapatid, napakaliwanag dito na sinasabi dito sa salita ng Diyos na tayong mga anak ng Diyos, wag natin ilarawan. Kaya nga sabi niya dito, huwag nating akalain na ang kanyang pagka-Diyos ay mailalarawan ng ginto, pilak o bato. Mailalarawan. Alam niyo mga kapatid, sa tagal ko nang nangangaral ng salita ng Diyos sa iba't ibang dako mga kapatid, lagi kong napapakinggan sa mga tao na itong salitang ito, na sa kanilang pagharap sa imahe mga kapatid, ay pinapasa Diyos naman daw nila. Pero napakaliwanag ang salita ng Diyos mga kapatid, napakaliwanag. Huwag nating ilarawan, hindi natin mailararawan ang kanyang pagka-Diyos sa anumang bagay. Ito man ay ginto, pilak o bato. Napakaliwanag yung sinasabi ng salita ng Diyos, mga kapatid. Kaya nga, sabi niya dito, sa 30, mababasa natin dito sa 30, mga kapatid, na ito, ang ganitong klaseng pagsamba sa Diyos ay hindi pagkilala sa Kanya. Kung ang alam natin na yung ginagawa natin, mga kapatid, ay pagsamba sa Diyos, sabi dito sa salita ng Diyos, hindi ito pagkilala sa Kanya. So, ibig sabihin, hindi ito pagsamba sa Diyos. Ano po? Kaya hindi pwede po yung rason na ito'y pinapasa Diyos. Alam nyo, napakarami ko nang nakikita mga kapatid, na yung mga imahe, mga kapatid, hinahalikan pa. Hinahalikan. Yung mga iba, pinupunasan ng panyo kasi yung panyo daw, pag pinunas mo sa imahe na yan, ay nakapagpapagaling. Napakalaking kalokohan yan mga kapatid. Hindi yan itinuturo ng salita ng Diyos. Kaya kung tayo mga Kristiyano mga kapatid, mainam po na tayo magbasa ng salita ng Diyos. Hindi lamang po yung tayo nakikinig sa mga itinuturo sa atin. Baka yung mga itinuturo sa atin ay hindi pala itinuturo ng Biblia. Kung magkagayo yung mga kapatid, tayo po ay mapapahamak. Tayo po ay malilihis sa tamang landas. Sabi niya dito, hindi pagkilala sa Diyos.
ang ganyang uri ng pagsamba sa ating Diyos, pagkilala sa Diyos. At ito'y masamang pamumuhay. Kaya kung tayo nagpapatuloy mga kapatid, na patuloy nating sinasabi, na ang ating ginagawa ay pinapasa Diyos naman natin, tayo nagpapatuloy sa masamang pamumuhay ayon sa Biblia, mga kapatid. Sapagkat siya ay Diyos na makapangyarihan, siya ay Diyos na Espiritu. Hindi siya maihahantulad o hindi siya mailalarawan, hindi siya maihahambing sa anumang bagay sa mundo. Sapagkat ang lahat ng bagay sa mundo dito na nakikita natin, mga kapatid, ay pawang likha niya. Bakit natin siya ilalarawan o iahambing sa mga anumang bagay, mga kapatid? Kaya galit ang Diyos sa mga ganitong klaseng pagkilala sa Kanya, mga kapatid. Kilalanin mo ang Diyos na siya ay Diyos na makapangyarihan. Siya ay Diyos na Espiritu at hindi nakikita. Siya ay Diyos na napakalaking Diyos. Siya ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Ang pagtawag sa Diyos, mga kapatid, ang pananalangin sa Kanya, hindi kailangan na mayroon tayong nakikita na sinasabi natin sa sinisipan, ipinapasa Diyos naman natin. Hindi na kailangan, mga kapatid. Sa kwarto mo pa lang, mga kapatid, kung saan ka naroon, pwede kang manalangin sa Kanya at pakikinggan Kanya. Yun yung tama. Na pagsamba sa Diyos. Magpuri ka sa Diyos saan ka man naroon. Nasa bukid ka, pwede kang magpuri sa Diyos. Nasa kwarto ka, pwede kang magpuri sa Diyos. Kahit wala kang nakikitang mga imahe sa iyong harapan, magpuri ka sa Diyos sapagkat ito ang nais ng Diyos. Ang purihin natin siya na siya ay Diyos na makapangyarihan. Hindi yung magpuri tayo sa Kanya, magsamba tayo sa Kanya, mayroon pang larawan. Ano ba naman yan? Hindi nakakapagsalita. Ginawang mga larawan na bato, gawa sa bato o ginto. Ayan ang Diyos yan. Sa langit nga, sinasabi sa Biblia, sa langit. Ang daan doon, purong ginto ayon sa Biblia Tapos, gagawa ka ng imahe ng Diyos, ng ginto para bang napakakuan naman yan. Ano po? Isip-isipin po natin. Mga kapatid. Kaya yung video na ito na aking napanood, ang nakita ko lang na mali na ginawa ng pastor na ito, mga kapatid, binidyo niya. Yung ang kanyang ginawa. Yun yung nakita kong mali niya. Pero yung against siya sa rebulto, hindi niya mali yun. Kasi ang Diyos ayaw niya yun. Yung mga rebulto, ayaw niya. Hindi pagkilala sa Diyos, masamang paumuhay, sabi ng Biblia. Kaya hindi against doon. Hindi galit ang Diyos sa ginawa ng pastor na ito. Kaya lang, ang pastor na ito, binasag niya binidyo niya, ang pagbabasag niya sa mga ito. Siyempre, maraming masasaktan. Kaya, yun lang ang kanyang kamalian na nakita ko, mga kapatid. Kaya, mga kapatid, kayo po ang humusga sa mga aral na ating napakinggan sa oras na ito. At kung galit po kayo sa akin, huwag po, mga kapatid, sapagkat ang inaaral ko sa inyo sa oras na ito ay salita ng Diyos. Sapagkat kung kayo nagagalit sa tinuturo ko sa inyo, ibig sabihin, nagagalit po kayo sa ating Panginoon. Hindi po ako ang kinakalaban ninyo, kundi ang Diyos ang kinakalaban ninyo. Ulitin ko po, mga kapatid, kung tayo po yung mga Kristiyano, dapat ang ating pananampalataya, ang ating pagsunod sa Diyos ay nababase sa Kanyang salita. Hindi po nababase ito sa anumang tradisyon, kaugalian, hindi sa aral na itinuro ng tao, na galing sa mga tao. Kundi
Ito po ay aral na mula sa Diyos, mga kapatid. Napakaliwanag po. Pag binasa po natin, alam niyo po mga kapatid, ang aking Biblia na ginagamit, mga kapatid, sa totoo lang, lahat po ko pong Biblia ay galing po sa mga pare. Yan po ang katotohanan, mga kapatid. Galing po sa mga pare ang aking Biblia na ginagamit. At binasa ko po yan mula Genesis hanggang sa Revelation. At hindi ko po natagpuan, mga kapatid, na iniuutos ng Diyos na tayo sumamba sa mga larawan. Hindi sinasabi ng Biblia na pwede tayong sumamba sa larawan na ipinapasa Diyos natin. Mga palusot na napapakinggan ko, karamihan. Tagal na, sa 10 taon na naglingkod ako sa Diyos, mahigit pa. Napakarami ko nang napapakinggan na ganyang mga palusot na hindi lulusot. Kasi pag nabasa nila ang salita ng Diyos, ay hindi lulusot yung mga ganung palusot. So, napakainam, mga kapatid. Tayo mga Kristiyano, hindi lamang tayo tagapakinig ng salita ng Diyos. Magbasa rin po tayo para matuto po tayo. Kasi ang mga tao na hindi nagsasaliksik, mga kapatid, ay nawawala sa landas ng katotohanan. Yan lamang po ang aking ibabahagi sa inyo. Naway pagpalain kayo ng ating Panginoon Jesucristo. Maraming salamat po.